OFW na bumoto online dinaya ng COMELEC, isiniwalat boto para sa PDP laban napunta sa alyansa. Aba, matindi tong pamagat na to. Aba, ito yung ire-reaction na natin. Yan ang pamagat ng re-reaction na natin. Syempre, ito po ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Isiniwalat ngayon Ayan. ng ating mga kababayang OFW na tila mayroong nagaganap na dayaan sa kanilang pagboto. Mabuti na nga lang, mayroon silang mga screenshots ng kanilang mga ibinoto. Ayun. Tulad na lamang ng nangyari sa ating kababayang OFW na si Jefferson Salazar Bonoan. Ang ibinoto nga niya ay ang PDP laban senatorial slate. Pero nang i-verify na niya ang kanyang mga ibinoto, iniska ng kanyang QR code. Laking gulat niya na ang lumabas sa resulta ay ang mga alyansa ng Bagong Pilipinas ni BBM. Makikita dyan si Erwin Tulfo, Abalos, Ben Tulfo, nakasama pa si Manny Pacquiao, abay si Kiko Pangilinan din na iboto. Kagulat-gulat nga daw na naiboto niya si Franz Castro. Aba, kagulat-gulat talaga yon kapag lumabas yung ganyan. Kasi kahit sabihin mo na kahit sabihin mong nagkakaroon ng ganyang mga balita na ano ba yan, dayaan ba yan? No? Yung pangalan ni Franz Castro hindi naman maisasama sa ganun. 'Di ba? Maaari yung mga iba pa, yan, yung mga sinasabi dito. Pero ayan, yan nga ba sinasabi ko na magkakaroon ng ganyang issue yan sa mga online voting na yan. Kasi hindi naman talaga maganda yan eh. Siyempre, unang-una, kung ayaw makakarinig ng COMELEC ng ganyang issue at mga reklamo, mas maganda na lang siguro pabayaan na lang natin yung mga kababayan natin, no, kahit mga OFW, na sila na lang bumoto ng 'di ba, na pumupunta na lang sila. 'Di ba pwede naman yung ganon? Ganon naman talaga mga katunay at mas maganda talaga yon kaysa yung ganyan. Kasi nga 'di ba, kahit nung una pa lang na sinabi na pwede na yung mga online voting na yan, is talagang marami talagang kumokontra. 'Di ba? Pag-iisipan pa kayo ng hindi maganda diyan, lalo na ganyan lumalabas. Partida na yan, hindi pa nagkakaroon ng botohan. Di kaya kapag nagkaroon ng problema na ganyan na naman at maulit na naman, kapag dumating na yung tunay na eleksyon at lumabas na naman yung mga ganyang issue, baka na naman magkagulo. 'Di ba? Magalit yung taong bayan. Hindi nyo ba iniisip yon? Dapat iniisip nyo muna maigi. Ayon pa sa kanyang post, "Today, I exercised my right to vote as an overseas Filipino worker here in Singapore, and it is the first time that I voted online. I believe that it is my right to verify that my votes were cast correctly, but I am so disappointed that I couldn't verify it. The portal shows a QR code after voting, and it states that you can verify your ballot has been cast correctly at any moment using the following QR code. But when I scanned the QR code, it doesn't show names of the candidates that I voted. Instead, it shows some names which I didn't vote." So the question now in the COMELEC, how can you show us of the values that our votes were cast correctly? O, kita nyo yan, ha? Hindi nyo pwedeng sabihin na nagkaroon tayo ng problema. Diba? Yan yung sinasabi ko nga ulit eh. Ayaw nyo kasing makikinig. Diba? Ang mga tao kasi ngayon, matatalino na. No? Hindi na kami yung parang tatanga-tanga. Diba? Kumbaga yung knowledge namin is talagang upgraded na habang tumatagal ang panahon. Diba? Ganun naman eh. Kung nag-upgrade yung mga botohan, ganun din ang kaisipan ng mga tao. Lalong-lalo na syempre, yung mga tao ngayon is may ipinaglalaban. Yung ibig kong sabihin pinaglalaban, meron silang mga kandidato talaga na gusto nilang manalo dahil, diba, may mga issue, no? May mga issue na lumalabas ngayon na dapat nilang labanan. Hindi ko naiisa-isahin yan. 'Di ba? Kung magkakaroon ng ganito, didagdag issue na naman yan. 'Di ba? Sino na naman ba ang maiipit dito? Sino na naman ang lalabas na masama?
'Di ba? Ang lalabas na masama, alam nyo na kung sino. 'Di ba? Dapat hindi na kayo gumagawa ng ganyan na mga online na 'yan. Dapat nga tinatanggal na 'yan eh. Alam natin, no? Alam natin na kagainhawahan 'yan kahit papaano. Sa online ka lang boboto eh. Kahit nasa bahay ka, ganito, ganyan, hindi ka na kailangan pumunta ng presinto para bumoto ka. Eh kaso nga lang ang problema, merong issue na ganyan na may sumubok na kababayan nating OFW kaso iba ang lumabas sa hula. So, di nagkaroon na naman kayo ng issue ngayon. 'Di ba? Paano nyo ngayon ipagtatanggol yung sarili nyo niyan? Ano ang sasabihin nyo? Syempre, yung mga tao is hindi na naman mawawala na naman ng tiwala. Hindi na naman sila magtitiwala sa mga ganyan. 'Di ba? Unlike the past elections, we can see receipts after the ballots were inserted in PICO's machine. We, OFWs, have the right to know and we are not blind of what's going on in our beloved country, Philippines. Refer on the screenshots attached and judge it yourself. Hindi lamang isang nakaranas. Ang sabi nito, nakakatakot lang kasi may PBBM na nakalagay sa balota ko. Hindi ko naman binoto yung party list na yan. At sa resulta ng kanyang balota, kitang-kita, mayroon niyang PBBM. Sa ngayon ay wala pang sagot ang COMELEC hinggil sa issue na ito at siyang todo reklamo ng ating mga kababayang OFW dahil nga ang taong ibinoto nila ay pagkatapos nilang bumoto, ibang nakalagay na pangalan. Kaya Dapat talaga sagutin ng COMELEC yung mga ganitong klaseng problema. 'Di ba? Hindi basta-basta 'yan. Sinasabi ko, uulitin ko, magkakaroon na naman ng issue niyan. 'Di ba? Hangga't maaari gusto natin ang eleksyon ay maging malinis. Hindi ko naman sinasabi dito na magkakaroon ng dayaan. Ayaw nga nating mangyari 'yon, no? Kahit papaano sana panatilihin naman ng COMELEC yung mga ganitong klaseng problema, panatilihin namang malinis ang ating magiging eleksyon. Masarap kaya umupo ang isang mananalo kung talagang ibinoto ka ng tao. Yun ang pinakamaganda eh. Kasi kung sakaling mananalo ka na hindi ka naman nila ibinoboto, parang ang bigat nun. Ang bigat sa pakiramdam. Siguro ikaw, ang saya-saya mo kasi nanalo ka. Pero kung nanalo ka dahil sa hindi ka naman gusto ng tao, dahil sa ginawa lang naman yan, no? Hindi maganda yun. 'Di ba? Mas masarap umupo sa pwesto at maglingkod sa mga tao na talagang sa puso talaga ng taong bayan ng galing yung kagustuhan nila na iboto yung taong yun. Kaya nga minsan nag-iisip sila, marami tayong nadidinig ng mga usap-usapan, mga komento about no sa 12-0 o 12-0, ganyan-ganyan, sigurado 12-0, na sinasabi nila na, parang sigurado na magiging 12-0, nagsasalita na ng ganun. Di ba, sino na naman ba ang maiipit sa ganito? Di ba, hindi ko kayo hinuhusgahan, pero kahit papaano, iniiwas ko din kayo sa mga magiging issue. 'Di ba ganyan tayo eh. Hindi tayo yung basta kahit na magkasalungat ang paniniwala natin, iba ang paniniwala ko sa paniniwala ninyo, kahit papaano, 'di ba? Meron pa rin akong malasakit. 'Di ba? Ganun eh. Kahit papaano nagmamalasakit ako sa inyo, no? Dahil nga, 'di ba? Para maging maayos tong eleksyon nito at maging maayos naman yung dignidad ninyo, 'di ba? Yung tingin sa inyo ng mga tao, 'di ba? nga ba sila confident na makakapasok ang Magic 12 daw kuno ni BBM? Ano na naman kaya ang isasagot ng COMELEC patungkol dito? Samantala nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Will Talker sa tila pag-i-endorso ni Vice President Sara Si kina Camille Villar nakita at ko nga Senator Amy Marcos. Gamitin na natin ang ating utak, huwag puso. Ang pagpasok ni Senator Amy Marcos at Camille Villar sa Magic 12 para sa pagkasenador ang siyang magsasalba kay Vice President Sara upang hindi na matuloy ang impeachment laban sa kanya. Narito ang full video, panoorin natin. Alam nyo mga Lods, for this time around, gamitin natin ang utak natin at huwag yung puso. Ayun, bago natin simulan ng video to, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na matutunghayan natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba. Syempre, si Mr. Real Talker, suportahan natin yan. Or yung damdamin. Kasi, di ba, si Bam at saka si Kiko ay paunti-unting nakakapasok na Oo. sa Magic 12 sa mga surveys. Oo, umaakyat si Kiko. Nakuha ata sa higop.
Pinanood ko talaga yung video, no, kay Mr. Romeo Katakutan. Ako, nanonood ako niyan eh. Nandun si Kiko Pangilinan. 'Di ba, yung hihigop siya ng sabaw. Kaso talaga parang inulit-ulit ko yung video yun. Talagang parang hindi dumidikit yung labi niya dun sa sabaw. Parang, 'di ba, pag ikaw hihigop ka, 'di ba, pag malapit, 'di ba? Maririnig mo gano'n siya. Hindi eh. Hindi talaga dumikit, tapos silent na silent. 'Di ba? And alam naman natin na kailangan natin magkaroon ng mga bagong senador na hindi papabor sa impeachment ni VP Inday. Para sa akin, totoo yung sinasabi ni Mr. Real Talker. Mas pabor talaga ako na sana mga bago naman. Iba naman yung pagkatiwalaan natin. Although, may mga gusto rin tayo na mga dati. No? Yung mga dati na alam natin talaga na meron talagang silbi at meron talagang ginagawa. No? Katulad nito, si Senator Bongo, alam naman natin, napakalaking bagay ang ginawa niya. No? Pagpalagay natin, naging proyekto nila yan dati, nila PRRD, yung Malasakit Center na yan. No? Napakaganda niyan. No? Malaki ang naitutulong sa mga taong nao-ospital. 'Di ba? Example na natin si Senator Bongo. Hindi na tayo magsasample pa ng iba. Pero dapat yung mga ganong klaseng senador, yung mga datihang senador na talagang may nagagawa, ganon ang maging panuntunan natin kung tayo mamimili sa mga dating senador na kakandidato uli ngayon. At alam naman natin si Senator Bongo talaga napakabait na tao niyan. No, talagang matulunging tao 'yan. At alam naman natin 'yan. Talagang 'yan ay hindi iniwan si PRRD hanggang dulo. Talagang isang mabuti ring kaibigan. 'Di ba? Yan ang alamin natin eh. Yan ang dapat sinesurvey natin bago tayo gumawa ng mga boto doon sa mga dating senador na magbabal, gustong bumalik sa pagiging senador. 'Di ba? At syempre, yung mga bagong senador natin ngayon, napakaraming tumatakbo, no? Na mas maganda kung susubukan natin sila. 'Di ba? Kung masusubukan natin sila, syempre baka may maiambag sila eh. No, hindi lang sa impeachment ni VP Sara. No? Syempre kailangan din 'yan, alam natin, pero hindi lang diyan, kundi yung talagang magtatrabaho sa Senado na para sa bansa talaga, para sa bayan, sa ikabubuti ng bansa natin. Yun ang dapat nating kunin. Kaya para sa akin, mag-additional talaga tayo ng dalawa. 'Di ba? Duterte, okay na 'yon. Then dagdagan natin ng dalawa. Kung tutusin ako, nadidinig ko ang mga ng Duterte, ha? Ako kasi, yung sa alyansa, nadinig ko yung mga nila. Siyempre, para sa akin, yung mga pangako, hindi ko naman sa inaano yung alyansa, pero narinig ko na kasi sa kanila dati yun eh. 'Di ba, nadinig ko na yung mga nadinig ko na yung mga sinasabi nila, yung mga pangako nila sa taong bayan dati. Yung mga sinasabi nila. Pero syempre, ilang beses na din naman silang naging senador, pero parang sinasabi nga ng iba, parang wala naman tayong nakikita na nagbago o sinabi o ginawa dun sa mga sinabi. Parang ganun. Siyempre, kung ikaw may pinapangako ka sa tao, dapat nung una pa lang, nung naglilingkod ka bilang senador, dapat is ginawa mo na yun. 'Di ba? Hindi yung dapat paulit-ulit na pangako. Yun din yung naririnig natin sa mga tao. Kasi doon tayo nagre-rely sa mga sinasabi ng kababayan natin, sinasabi natin dito para maiparating natin. Ngayon, ako, nadinig ko naman yung Duterte, yung mga gagawin nila kung sakaling sila ay maging senador, napakaganda talaga. No, napakagandang pakinggan. Napakaganda, parang gusto ko silang subukan. No? Syempre, alam naman natin yan pag galing kay PRRD. No? Ang iniisip natin diyan, hindi mga korupto, hindi mga abusado to. 'Di ba, mga ganon? Yun ang iniisip natin. Pero sinasabi nga ng iba, siguro pipili sila sa Duterte, maglalagay sila ng Duterte pero pili lang. Pero sinasabi naman ng iba na isang diretso, vote straight. Nakadepende pa rin sa inyo yon, mga katunay. Kung sino yung gusto nyong iboto, kung gusto nyong mamili kayo o gusto nyong i-straight ang Duterte. Pero ako talaga, sa akin nagagandahan ako sa mga sinasabi nila, sa mga adhikain nila kapag sila ay nanalo. At alam naman natin na malaki ang maitutulong nila sa impeachment ni VP Sara. Isa yan sa pinakamalaking advantage kung sakasakali na dumating yung impeachment ni VP Sara. Malaki ang maitutulong nila doon. May mga haka-haka na i-endorso ni VP Inday si Senator Amy at saka si Camille Villar.
But anyway, yung dalawang yan ay mga matatalik na kaibigan talaga ni VP Inday. So si Camille, ibig sabihin itong litrato na to, pinakita parang inendorso ni VP Sara si Camille Villar. Ibig sabihin si Camille wala na sa alyansa. Parang ganun ba yun? Parang independent na lang siya kasi alam naman natin ang PDP laban hindi na madadagdagan yata yan. Kumbaga parang independent na lang si Camille Villar. Parang ganun ba yun? 'Di ba? Siya ba'y confirm na talagang umalis? Tayo, nagtatanong tayo dito kasi itong ang picture na to, no, is magkasama sila ni VP Sara. Like Senator Amy, never naman niyang binitawan ng mga Duterte, di ba? Kahit sabihin pa natin na pakitang ano lang, di ba? Pakitang tao lang or political. Kay Senator Amy naman kasi, no, ang iniisip kasi ng mga kahit ganong kaganda yung ginagawa ni Senator Amy ngayon, gaya sa investigasyon, pinaglalaban niya yung si PRRD, gumagawa siya ng paraan para malaman natin ang katotohanan at gumagawa, hindi niya naman iniiwan si VP Sara, kaso nga lang ang mga tao nagko-comment pa rin, syempre hindi naman natin sila masisisi sa nagiging damdamin nila about kay Senator Amy. Syempre sinasabi nila Marcos pa din yan. Kumbaga yung mga tao hindi natin masisisi kung bakit nawala ng tiwala sa Marcos, 'di ba? Sa nangyayari ngayon. Kumbaga si Senator Amy, siguro tinatry niyang ibalik yung pagtitiwala ng mga tao sa mga Marcos. No, kumbaga ginagawa niya lahat ng paraan. Pero mas dumalamang pa rin yung nagiging negative na iniisip ng mga tao sa mga nangyayari ngayon. Move lang ni Senator Amy, pero mag-amina na tayo. 'Di ba? At least nakikita natin na may hakbang na ginagawa si Senator Amy para mapanagot at mabigyan niya ng hustisya ang pagdakip kay Tatay Digong. Ang kasalanan lang talaga ni Senator Amy Marcos siya. Yun yung sinasabi natin. Yun lang talaga. Yun yung nakikita ng mga tao dahil sa apelyido niya. 'Di ba? Kaya hindi ko masisisi kung ano man yung naiisip ng mga tao, kung ano man yung nasasabi sa kanya. Pero ako, appreciated ko yung ginagawa ni Senator Amy. Appreciate ko yan. Napakaganda ng ginagawa ni Senator Amy. Yun yung mahirap no? Yun yung talaga yung mahirap Pero kung pagkakaibigan, pagka-solid, kita mo naman, hindi naman bumaluktot si Senator Amy sa mga Duterte at kay VP Inday. Noong una kasi parang yung in-interview si Senator Amy about sa nagiging problema ng mga Marcos at Duterte, parang parang gumigit na siya. Kaso nga lang, ang naging issue din sa kanya, simula nung magsisimula ng eleksyon, syempre yung nagkaroon na ng mga grupo-grupo yan, alyansa, tapos PDP, nagkaano-anuhan na, biglang sumama si Senator Amy sa alyansa. Yun ang naging problema. Yung pa isang mga tumatak sa tao. Syempre iniisip dyan, kung kung solid ka sa mga Duterte, kung tunay kang kaibigan, bakit sumama ka sa alyansa? 'Di ba? Sana gumitna ka na lang. Yun sana na lang ginawa ni Senator Amy para hindi na rin siya napag-isipan ng hindi maganda. Total, gumigit na naman siya ng mga panahon na yun Total, kumbaga, hindi siya gaanong nagsasalita about doon. Tapos minsan, kumukontra siya sa ginagawa ni Tambi, sa mga ganyan, sa mga nangyayari. Kumukontra siya si Senator Amy. Sana naging independent candidate na lang siya kahit papaano hindi siya mapag-iisipan ng hindi maganda at talagang yung apelyido niya lang talaga ang mapupuna. Kaso nga lang hindi lang sa apelyido siya napupuna kundi doon sa mga pangyayari na yon na isasama yung mga ganong klase. And yun, si Camille Villar din. Ayun, si Camille Villar. Ang mga Villar ay magkaibigan din yan sila ng mga Duterte. Kumbaga kung tutusin, ang mga Villar, kailangan talaga yan ngayon. No? Alam naman natin, napakayaman ng mga Villar. Ang laki na maitutulong yan kung tutuusin. 'Di ba? At never ako nakarinig ng mga masasamang salita na binitawan ng mga Villar against sa mga Duterte. Tama. Hindi sila nagsalita against sa mga Duterte. At nag-react sila sa pagkakadala kay PRRD hanggang sa huli. Hindi nila iniiwan sa ere si PRRD. Ang mga Duterte, nandyan pa rin sila. Hindi sila tumatalikod. 'Di ba? Kay Willie nga, nagugulat ako parang sa mga PDP dumidikit
Eh, kay Willie kasi, di ba? Isa rin sa kasiraan ni Willie yun eh. Yung bigla siyang humiwalay sa hindi siya nagpa-endorso kay PRRD na sinasabi niya, hindi naman ako tinawagan, hindi naman ako parang gano'n. Ilang beses naman sinabi ni PRRD, basta kung gusto niya, sabihin lang niya. Siguro hindi naman siya nagsalita doon. No? Ang pagkakamali lang ni Camille Villar, simula pa lang, sumasama-sama siya doon sa alyansa. Yun lang din. Diba dapat, hindi Oo. talaga siya sumama. Kung baga kadikit ng pamilya mo magkakadikit kayo ng mga Duterte, yun din ang pinagtataka ko, bakit nasama siya dun sa alyansa? Bakit pinahintulutan naman, di ba? Kung alam naman natin, di ba? Alam naman natin nakadikit nila yung mga Duterte at alam naman nating lahat na merong alitan ang Duterte at Marcos. Di ba? Bakit doon sumama? Pero magandang impact na rin yan mga Lods pag kinonsider ni Camille Villar na si VP Inday na lang ang mag-e-endorse sa kanya at tatalikuran niya or bibitawan niya ang alyansa, malaking factor yan. Negative impression ang makukuha ng alyansa. Kasi Senator Amy, kumalas na. Kumbaga, hindi na sila 12-0, dalawa. Kumbaga, kung totoo ito kung totoo ito, dalawa na yung nalalaga sa kanila. 'Di ba? Kumbaga, 10 na lang. Naku. 'Di ba? Imagine mo, simula pa lang nagsikalasa na. So, pangit ang image. So, kayo mga Lods, basta, dagdag kayo ng 2. At yung 2 dapat na idadagdag nyo ay hindi pabor sa impeachment ni VP Inday. Na makakaasa tayong poprotektahan nila si VP Inday. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natunghayan natin ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.